Magandang gabi sa lahat. So, mayroon na akong isi-share sa inyo o ibahagi sa inyo ng mga dapat nating paghandaan. Ito ay hindi lamang lindol ang ating paghandaan. Paghandaan din natin yung mga sakuna pa. Mga alert tayo sa sobrang init ng panahon. Dahil delikado ito mga sunog. At hindi lamang sunog, ganoon din ang paglalabasan ng mga gagapang ang mga lindol kahit saan sa bansang Pilipinas. At hindi lamang sa bansang Pilipinas, buong mundo ito makaranas ng mga, kung nakikita nyo na mga nangyayari sa ibang bansa, malawakang baha. At saka bago lang na naman, mayroon na naman tragedya sa hindi ko lang alam kung anong bansa ito, yung nasunog. Malaking sunog ang nangyari sa Brazil ba yan o sa dito sa Mexico. So kahit gaano pa laki ng kanilang business ay nasunog lang. So dahil sa matinding init at sa Middle East naman ay patuloy pa rin ang giyera sa palitan ng Israel-Lebanon. At saka dito din sa may part din ng, kung hindi ko lang maano kung anong bansa ito, ay lumalaganap ang mga red water, yung tinatawag na kulay dugo. So ito ang mga sign, mga senyalis na mayroong magaganap na malaking lindol na magaganap sa ibang bansa. At mayroon, basta pagpula ang tubig, ay delikado yan sa panahon pa noong unang panahon. Ito ay Egypt. Ang nakagawa lamang niyan ay si Moises, ay tinusok ang baston o tungkod sa tubig at naging kulay dugo. So lumalabas na naman ngayon ang kulay dugo ng mga tubig sa iba't ibang bansa. So sinyalis yan na mayroong mga pagsabog ng bulkan sa ilalim dagat. At ang isa din ay ang klima na napakainit. So yan ang ating pagdadaan din, lalo na sa Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo na gagapang ang mga lindol sa buong bansang Pilipinas. Nagsimula pa ito nakarang taon, September 21, 2024. Hindi. Sorry, April 14, 2024. Nagbabala ang ating mahal na Panginoong Hesus. Dito ko na panaginipan, April 14, 2024, for the first time na nagpakita. Ako ay natutulog dito sa kama na ito. At maya-maya nagkaroon na sa aking panaginip, nagkaroon ng kulog-kidlat. May pumasok dito sa bitana ko na liwanag galing sa langit. Kaya nakita ko, maya may puting usok na dito sa bitana na pumasok dito. At nung nagkaroon ng puting usok,
nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus sa akin noong April 14, 2024. So, alas 10 ng umaga, habang ako'y tulog. So, maya-maya naglabas ang puting usok. Nakita ko talaga ang ating Panginoong Hesus. Ako'y tumayo sa aking panaginip at lumuhod dito sa harapan na to, sa upuan na to, lumuhod ako. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa akin, gising, 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 mayroong paparating na malakas na lindol. So, nagising ako, tapos nandun kami sa aking panaginip, nandun kami sa mga building. Nandun kami sa building, pero hindi ko alam kung saang lugar, anong bansa, kung saan ako naroon. Pero ang natanaw ko doon ng mga tao, puro Pilipino. So, after nang lumabas kami sa building, mga mataas na siguro, mga mataas na siguro yung mga 1 minutos. Nakalabas kami. Sakto paglabas namin, nagkaroon ng lindol, natumba ang mga building. So, nag-warning ako noong April 14, 2024. Dahil ang Panginoong Hesus kasi ang nagbabala na mayroong lindol na mangyayari. So, totoo ang sinabi niya. Ito na ngayon ang nangyayari kasi ang natandaan ko na kulay round na building. May nakita ako sa nangyari lindol na 7.8 sa Jensan. Ay doon, yung building na yun, parang yun ang natatandaan ko, at saka yung kulay red na building. Hindi ko lang may larawan kung anong klaseng building, pero nakita ko parang B ang muka ng nakalagay doon. So naalala ko lang na nirecall ko lang yung aking panaginip na babala ng ating Panginoong Hesus na mayroong lindol na darating na pinakamalakas sa malakas. So nangyari na nga, nakatakda na. So matagal ko na ito ni warning. So ito ang first time na nagpakita sa akin ang mahal na Panginoong Hesus sa akin. Dito sa kama na ito, doon abang ako'y natutulog. So pangalawang panaginip ko ay May ata ito o April din, 2025. Mga June, May or June. Ganun, May or June. Muli naman napakita ang ating mahal na Panginoon sa akin. Nagdadrive daw ako ng sasakyan, tapos nakita ko siya sa langit na ngumingiti sa akin, pero kalating katawan niya. Pero itong April 14, 2024, nakita ko talaga whole body ng ating Panginoong Hesus. Gwapo ang ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang larawan. Yan ang nagpakita sa akin. So, bago magkagira ang Iran at saka Israel, so nakita natin, na pinakita sa akin ang mga nagliliparan na mga missiles. Totoo ang kanyang babala. Nag-abiso din ako, nag-post din ako nito. Sabi ko mag-ingat ang lahat na OFW sa bansang silangan. Gitnang silangan pala. So, nagkatotoo. So muli na naman ako na naginip. September 8, 2025, pagkaroon ng blood moon. After ng September 21, 2025 ulit, muli naman nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus sa akin. Ito ay natutulog din ako dito. Nagising ako sa aking panaginip kasi ang aking espiritu, ako ay tulog. Pero ang aking katawan pala tulog. Pero ang aking espiritu, lumalabas ako sa aking katawan. So, nagtatrabaho ako, tapos nakalingon ako ng ganun. Sabi ko, bakit biglang nagdilim ang araw?
So nakita ko na natatakpan pala ng ating mahal na Panginoong Hesus ang araw. So lumingon ako, naharap ko talaga ang ating mahal na Panginoong Hesus. So nakita ko talaga na bumaba siya sa lupa, pero hindi siya nakatungtong sa lupa talaga. Siya ay nakalutang lamang. Kasama ang mga millions of angels. Ng kanyang suot ay kulay gold ang kanyang damit at nagninining. So ang kanyang kapa ay mayroon akong nakita na isang bansa sa buong mundo, walang iban kundi ang bansang Pilipinas. So natakpan ng ating mahal na Panginoon ang bansang Pilipinas. So sabi ko, ano ibig sabihin yan? Bakit ang Palawan hindi natakpan, ang Luzon, Visayas, Mindanao lang natakpan niya? So hindi man niya sinabi na mayroong lindol na parating, pero ang abiso sa akin April 14, 2024, mayroon mangyayaring magaganap na malakas na lindol. Ito ay sa bansang Pilipinas. Dahil muli siya nagpakita sa akin noong September 21, 2025. So bago mag-rally ang mga taga Cebu na pilit nilang pinapababa si PBBM. So nag-post ako nito, sabi ko, ingat Pilipinas kasi restore ang buong bansang Pilipinas. So mulang January, February, March, April, May, June, July, lahat ng aking panaginip, lindol, bagyo, baha, sunog. Yan ang aking mga panaginip. So nag-post ako nito, sabi ko mag-ingat ang letter C, letter B, letter M. At maraming mga bansa, ang mga lugar na aking pinopost na mag-ingat sa mga sunod-sunod na bagyo. Ang bagyo sa aking panaginip ay sunod-sunod na nagmamarcha, pating mga baha, mga lindol, at saka sunog. So maraming nangyari sa year 2025. Nagkaroon ng malaking sunog sa Katmon, Malabon. Itong lindol sa Cebu, 6.9. So nag-adviso din ako, nag-post din ako, sabi ko next is Mindanao, mag-ingat ang taga Mindanao. So nagkaroon ng yung lindol 7.6 sa Manay, Davao Oriental. So kung ating natatandaan, hindi lang ako sure kung ito ay 2023 or 2024 na nag-post. Nakita ko sa mga tao doon sa Jensan, sa Kiamba ba yun o sa Maitom. Excuse me. Na mga isda ay umakyat sa kalupaan. So nangunguha sila ng mga isda, libo-libong mga isda, nagbaba na yun di na makaya ng tao na sobrang dami. So nag-abiso din ako, sabi ko itong mga sign na ito, mga isda umakyat sa lupa, mag-ingat ang mga sa part ng Jinsan. Nag-abiso din ako nito, sabi ko mag-ingat ang lahat ng mga nasa gilid ng karagatan. Yung sign na yan na maraming isda umakyat sa lupa ay may alam nila na mayroong parating na dilubyo na mangyayari sa karagatan. So I think November 2025 or October ba ito or December, sabi ko sunod-sunod ang lindol sa sa karagatan sa South Cotabato Trench. Sabi ko mag-ingat dahil itong lindol na sunod-sunod, basta aftershock yan, mayroong possibility na lalakas ang lindol. So nangyari nga ang lindol na lumakas noong June 8, 2026. So malakas ang lindol na tumama, 7.8. Maraming nawasak, building, bahay, mga gusali.
mga maraming nawalan ng tirahan. Until now ay umabot na ang aftershock 9,133 aftershock. So sabi ko mag-ingat kasi ang Mindanao ang nauna, susunod ang Visayas at saka Luzon. So ngayon ang lindol, hindi natin mapapredict kung saan talaga tatama ang malakas na lindol na next. May estimated is 8 start from 8.0 paakyat. So kung ganun kalaki ang mangyaring lindol, basta lumampas ng 8, malaking tsunami ang mangyayari. So mag-ingat Visayas and Luzon. So hindi lamang Visayas and Luzon kasi Mindanao patuloy pa rin ang aftershock. So mainit kasi ang ilalim ng lupa sa ilalim ng karagatan. So lahat ng mga area, lahat ng mga Manila Trench, Philippine Trench, Cotabato Trench, West Valley Fault, Cebu Fault, Panay Island Fault, Davao City Fault, tatlo yan. Gilid at saka sentro at saka sa gilid. So umakyat ang lindol dito sa kanan, dito sa Philippine Trench. Delikado yan. So delikado din dito kasi umakyat na naman ang lindol malapit sa Ilocos, sa tinatawag na Manila Trench, kaharap ang China China Trench. Mag-umpugan yan. Pag nag-umpugan yan, ang delikado. Kasi nag-start sa ulo, sa paa. Kung mag-start ang lindol sa ulo, pababa, delikado. So, delikado rin ito ang West Valley Fault kasi 100 kilometers ang tatakin na kung sakali na gumalaw yan. Kasi every 600 o 400 years gumagalaw yan. So, pagandaan natin yan. Although na tama ang sabi nila na kahit peoples, hindi madidetect ang malakas na lindol kung kailan darating. So, sa base sa sinabi ng ating mahal na Panginoon Hesus, dahil nagsimula na naman ang kaguluhan sa ating bansa laban sa mga flood control project, sa Senate, yung mga nangyayari ngayon. So rally doon, rally dito, pilit nila na pinapabagsak si PBBM. So mayroon naman isang lalaki nag-post na sabi niya nung nagpunta si PBBM sa Russia, sabi niya ay sana makarash daw ang eroplano na sinakyan ni PBBM papuntang Russia. So tingnan mo naman ang isang lalaki na nag-post, hindi ko lang alam kung anong pangalan nun, nakalimutan ko. So loko-loko talaga. So mag-ingat talaga. At hindi lamang lindol, bagyo, baha, sunog ang ating paghandaan. So medyo nakikita ko na ngayon ang mangyayari na kaguluhan. Ito ay gira. Ito ay laban sa China. So hindi natin masasabi kasi mainit ang Pilipinas at saka China. Ganon din ang Taiwan, China-Taiwan. Ganon din ang China-Japan. Tsaka ganon din ang China-Australia. So maraming kakalabanin ng China kung sakali na sumiklab ang gulo at gira. Kahit na marami silang armas, marami silang mga sundalo, huwag lang nilang gagalawin ang bansang Pilipinas dahil maglalabasan ang lahat ng mga invisible warrior of God. Dahil nakita ko sa aking panaginip, maraming invisible warrior ang lalaban at tutulong sa bansang Pilipinas.
sa maniwala man tayo sa hindi, pero noong 1999 nalaman ko na ito. So, kaya itong mga lindol na nangyayari sa bansang Pilipinas, ito ay at connected din ito sa Middle East. Habang patuloy sila naggigira, nagkagulo. So, nagkaapektuhan ng ating supply ng langis dahil sa kaguluhan ng Iran at saka Amerika at saka Israel. So, ngayon na naman, mayroon na naman na nagpasabog na naman ang Iran. Hinaharang na naman nila mga barko. So, ganon din ang Iran, binubomba rin nila ang Israel. Dahil sa ginagawa ng Israel na pagbomba sa Lebanon. Sorry. So, paghandaan natin, marami tayong paghandaan. Hindi lamang sa ating trabaho. So, kawawa ang ating mga kababayan sa Mindanao. Hanggang ngayon ay marami pang mga aftershock na nangyayari. Maraming tao na walan ng bahay, natabunan dahil sa landslide, sa malakas na lindol na impact. So, natanaw ko rin ito November siguro, November o December, na nandun ako sa Mindanao. Pero nasa bundok ako, nakita ko talaga ang mga landslide na lindol na malakas na mangyari. Tsaka basta marami ako mga pangitain, pero hindi ko lang alam. May pangitain ako gabi, pero iba naman yun. Tungkol sa mga trabaho lang. Pero wala namang connected sa mga pangyayari. So, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kagustuhanan na magkaganito ako. Na makikita ko na mga lindol, bagyo, baha, sunog. Kusa yan ay pumapasok sa aking panaginip. Once na lumabas ako sa aking katawan, makita ko ang mga pangyayari. Pero once na steady lang ako sa aking katawan, hindi ako lumabas. Walang katotohanan ang mangyayari. Pero once na akong lumabas sa aking katawan, at nakarating ako sa kung saan lugar. Kasi itong lugar na ito, sa hindi nakakaalam, nandito ako sa Christchurch, New Zealand. Ito rin ang lugar na noong 2011, nandun ako sa Saudi Arabia. Lumabas ako sa aking katawan, sumakay ako sa aeroplano. Nakarating ako dito sa New Zealand, pero hindi ko alam saan sa New Zealand. Basta ako nakarating sa isang lugar sa New Zealand, umakyat ako sa ibabaw ng simbahan. Nakita ko ang malakas na lindol na tumama sa New Zealand. Ito pala yung kasi nandito na talaga ako at mayroon pala lugar dito na pangalan Christchurch City. So sa aking panaginip noong 2011, nandun ako sa Saudi Arabia nagtrabaho. Wala pa ako dito sa New Zealand. Ay itong lugar na ito nakita ko sa aking panaginip, nakapunta talaga ako dito. So sabi ko mayroong magaganap na malakas na lindol sa New Zealand, 6.7. So tama sa aking description na nangyari talagang lindol 2011. So hindi ko yung ginusto bakit ako nakapunta dito. At noong 2013 nakauwi ako sa Pilipinas. Nagbakasyon ako galing Saudi. Meron din akong panaginip na sumakay ako sa aeroplano. Bukas ng aking flight papabalik sa Saudi Arabia. So sumakay ako sa aeroplano. sa aking panaginip at na-crash ang aeroplano na aking sinakyan. So bumagsak ang aeroplano sa dalawang isla.
sa gitna ng karagatan. So, nung dali-dali ako na sabi ko makras sa eroplano. Sumisigaw ako eh. So binasag ko itong bintana ng eroplano, nakatalon ako sa isla. Ako lang isa ang nakaligtas na nakasurvive sa aking panaginip. Lahat na nakasakay sa eroplano, piloto, stewardess, mga pasahero, lahat sila ay na-missing, nasama sa eroplano. So, totoo ang aking panaginip, yung Malaysian Airlines. Nung bumalik na ako sa Saudi Arabia, sabi ko sa mga kasama ko, kinakabahan ako kasi siyempre panaginip ko eh. Sumakay ko sa eroplano. Sabi ko baka mag-crash ang eroplano na sasakyan ko. So, nag-change flight ang eroplano. So, instead na alas 10 ng gabi kami aalis, nakaalis ako umaga na ng madaling araw, mga alas 4. So, sabi ng mag-hotel na muna kami para magantay lang ng Saudi Airlines na papasok sa Pilipinas. At yun ang sinakyan namin. So, hindi naman tawa ng Diyos, hindi na katotoo ang aking panaginip. After mga 1 week, nabalitaan ko na mayroong bumagsak na eroplano sa gitna ng dagat talaga. Kasi tumalon ako eh, sumigaw ako, talon! So, bilis na pangyayari. Nahulog ang eroplano sa gitna ng karagatan. So, lahat na patay talaga lahat. So, kung di ako nakalabas sa eroplano, baka ako, bagungot na ako. Patay na siguro katawan ko. Kasi ang espiritu ko doon sa eroplano eh. So, yan ang mga panaginip ko. Totoo mga mangyayari. So, tama ang sabi nila, walang makapredict kung sa kailan magaganap ang the big one sa Luzon o sa Visayas ba. So, nangyari sa Mindanao, hindi yan the big one. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, mayroong parating na pinakamalakas sa malakas na lindol. So, meron din akong panaginip. Sabi ko, mag-ingat sa Pacific Ocean, mayroong magaganap na lindol, na pinakamalakas na lindol na mayroong kasamang tsunami. So, nangyari ito sa Kamchatka, Russia. So, July 28 ata ito, tumama. 2025. So, July ko rin ito na panaginipan. Nakasakay ako sa barko na mayroong nagaganap na lindol sa dagat. Pero hindi pa yan, hindi yan ang nakita ko talaga. Ibang nakita ko na mayroong sasabog na bulkan sa gitna ng Pacific Ocean. So, hindi lang namang Pilipinas mag-ingat din ang China kasi umakyat ng lindol sa Luzon. So, tinamaan din ang China ng 6.3 earthquake. Malalakas pa yan ang darating dyan. So, maraming mga gusali ang pag nag-umpugan ang Manila Trench at saka China Trench. Yan na talaga ang pinakamalaking lindol na magaganap sa China. So, hindi lamang China, the rest of Asia. Lalo na Indonesia, kawawa talaga. Always yan kasi ang kanilang bulkan nakalubog sa ilalim ng dagat. At saka active volcano. So, ang Pilipinas ay nakaupo sa Ring of Fire. Hindi lamang Pilipinas, maraming part ng buong mundo din. Buong bansa na nakapalibot bulkan, lalo na itong New Zealand. Kung sa aking na-research, 58 volcano sa North Island, New Zealand. North Island pa lang yan. Well, hindi ko pa alam dito sa South Island kung may mga volcan din. At saka itong doon sa banda unahan, itong Kaikoura earthquake, napanaginipan ko rin, nandun ako sa Auckland. So, natulog ako. Iwan ko paano nangyari sa akin, bakit ako nakaipunta sa ilalim ng kalupaan. Sa pinaka-deep underground, nakapasok ako doon habang ako'y tulog. So, nakita ko ang pulang-pula sa ilalim ng lupa, parang bulkan. Pulang-pula at saka nakita ko talaga ang lindol na mangyari
Sabi ko nung nagising na ako, dali ako na makalabas sa lupa kasi sa ilalim ng lupa 'yon. 'Pag naipit ako doon, hindi na ako makalabas, may bangungot na naman ako. So, bumalik ako sa aking katawan. Nung nabalik ako sa aking katawan, nagising ako. Naikwento ko sa aking mga kasama, sabi ko mayroong magaganap na lindol ulit na pinakamalakas. So, after mga 3 months, naglindol nga. Naglindol nga sa Kaikoura. So, ito'y hindi ko lang matatandaan ko 7.6 ba o 7.8. So, maraming nagiba na mga kabundukan, nag-landslide ang buong Kaikoura. Mga kabundukan, maraming natabunan, maraming na-trap sa dinadaanan ng train. Nabuwal lahat yan, nagilid ng dagat. Kaya nagtrabaho din ako doon sa Kaikoura. Ni-renovation. So, nakakatakot talaga kasi gilid dagat yan eh. Kasi ang dagat kasi nila parang may kawa. Once na ikaw maligo sa dagat, ay higupin ka ng tubig pupunta sa gitna. Parang ganun siya. Tingin mo, ano lang siya, mababa. Pero once na makalusong ka sa tubig, parang mahirap ka mag-ahon. So kaya, ilang beses ko ito na panaginipan. So dito sa New Zealand, medyo tahimik pa. Ito yung delikado pag once na tahimik ang isang lugar, mayroong magaganap na malakas na lindol. Yan ang aking naobserbahan dito. So, ang estimated ko na magkalindol, itong Wellington, upward North Island. Kasi natapos ng Christchurch earthquake, natapos ng Kaikoura earthquake. Next is Wellington. Yan talagang aking naobserbahan. So, hindi lamang Pilipinas ang mag-alert. Alert din ang New Zealand. Hindi naman ako nananakot sa inyo, pero meron akong isang panaginip. Ito ay October ata ito, o November 2025. Na sumakay ako sa bangka. Hindi lamang ako ang nakakita ng pangyayari. Maraming mga Kiwi ang nakakita na ang mga hayop, klase-klaseng hayop, umakyat sa kabundukan. So, ibig sabihin, mayroong magaganap na lindol sa karagatan dyan sa Wellington. Kasi ang aking nakikita sa aking panaginip ay mga isla na nakapalibutan na maraming tubig. So, Wellington talaga ang aking nakita kasi dyan din ako nagstay sa Wellington dati, 2018. At nung nandun ako sa Nelson, meron din akong panaginip na nakita ko talaga na sumabog ang Mount Ruapio, yung pinakamataas na bulkan dyan sa North Island ng Matirik. At saka itong, anong bulkan to? Malapit din yan sa Mount Ruapio, malapit sa Wellington. Nakalimutan ko ang pangalan ng bulkan. Mount Ruapio lang na-remember ko. So, hindi lamang, meron din mga malalakas na lindol nangyayari sa upward ng North Island. Ito ay mga bulkan na nakailira sa karagatan. So, ang bulkan kasi ang magpupus ang mga lupa na ilalabas at lalantad sa ibabaw ng kalupaan. So, once na ang lindol ang magpus at ang bulkan, maapektuhan ang nasa ibabaw kasi magkakaroon ng lindol na malakas. Hindi lamang ang Pilipinas, hindi lamang ang New Zealand, maraming mga part ng mundo na restore ang buong mundo ngayon. So mag-iingat tayo, lagi tayo magdasal, lagi tayo mag-pray. Repent in God and believe in God. Yan lang masabi ko sa inyo. Hindi ako nananakot sa inyo, pero once na ako'y nakakita sa aking panaginip, sasabihin ko talaga. Kahit ikagat ko man sa patpat, ikagat ko man sa puno ng kahoy, mangyayari pa rin. Kasi nakita ko, lumabas ako sa aking katawan. Marami pa akong mga panaginip na dapat ko yung kwento, pero kaso lang kung i-live ko ang aking video, 30 days, i-delete naman ng Meta. So, ginagawa ko, mag-video lang ako, tapos ipopost ko lang. I-upload ko lang.
So yan lamang ang aking masasabi at maibigay sa inyo na update. Kaya mag-ingat Visayas at saka Luzon. Dahil umakyat ng ang lindol dito sa gilid ng Manila Trench at saka China Trench. Baka yan na naman ang susunod. So Visayas, ganun din. Maraming mga fault line, maraming mga trends na imposibilidad na gagalaw muli. So mga bulkan nasa ibabaw, Mount Matutum, Mount Apo ay tahimik pa yan, pero baka bigla lang sumabog. Ganun din ang nangyari sa Kanlaon. Tahimik ang bulkan, bigla sumabog. At saka yung Taal, always naman ang Taal kasi aktibo naman yan. Pero ang Taal wala nang lakas yan. Kasi ang Taal kasi ang bunganga niya malaki na. So mag-alburuto din yan, pero wala na yan, wala nang lakas yan. Hindi yan makapipinsala na gaya ng bulkan na sarado. Kapag ganitong bulkan, may tendency na malakas ang pagsabog. Kung nakalubog yan sa ilalim ng dagat, ang pagsabog kaya na nangyari sa Tonga. Nandun din ako sa Tonga noong 2018. Nakapunta ako sa isang isla. Sabi ko mag-ingat, mayroong magaganap na tsunami sa isang isla, pero hindi ko alam kung anong isla ito. So hindi ko alam bakit nakakarating ako sa mga hindi ko mapuntahan, mahirap puntahan, pero paano ako nakarating? Wala man ako power na lilipad ako. O kaya bigla ako mawala ang aking espiritu, pupunta sa ibang bansa. So hindi ko alam bakit ganun. Sino ang may gawa niyan? Sino ang may control? Kundi ang Panginoon lang. Once na ako ay ginagamit ng ating Panginoon, wala akong magawa kasi sila ang may control. Kagaya ngayon, wala akong mga panaginip na hindi ko na nakikita. Wala silang ano sa akin. Hindi ko matatandaan. Hindi ako lalabas sa aking katawan. So yan lang ang aking masishare sa inyo. Hindi ako nagpapabilib o para maniwala kayo sa akin. Wala akong reliyon, ang sa akin lang, gumawa lang tayo ng mabuti at mahalin natin ang ating kapwa Pilipino. Huwag tayo mag-away-away, huwag tayo magbabangayan. Patuloy lang tayo magtulungan para ikaunlad ng ating bansa. At wala na ang mga kaguluhan nga nangyari kasi mga Duterte naman ang may mga sayad eh. So, dati akong supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, meron lang ako nakitaan na hindi maganda, kaya umalis ako. Lalo na yan si Sara ay ma-impeach yan sa aking prediction. Ma-impeach yan, 100%. So, lahat yan sila, ubos yan sila lahat. Lahat na may mga sa batas, makakaligtas sila sa batas ng Diyos o sigan sila lahat. So dito lang at maraming salamat. Bukas papasok naman tayo. Kaya hindi ako naka-video kanina kasi mabilis dumilim sa labas. So katapos lang ng malakas na hangin, 130 km/h dito sa New Zealand. So gaya lang sinasabi ko sa inyo, basta pumula ang langit na may kulay dugo, napakalat-kalat, ay sigurado yan mayroong mga masamang panahon na naman darating. At saka hindi lamang masamang panahon, mayroon din mga sunog, basta ganyan, may kulay pula. Pag kulay dugo, bulkan yan at saka lindol ang darating sa mga bansa na yan na may kulay red water. Yan ang ating abangan. So, hindi ko lang alam kung totoo to sa pinopost. May nagpost kasi na maraming mga kulisap sa Dubai daw. Libo-libo. So, mayroon akong panaginip na hinahabol kami ng mga kulisap. Marami din, libo-libo. So, hindi ko lang alam kung totoo ba yun. Kasi panaginip ko, hinahabol kami ng mga maraming kulisap na maliit.
nangingitim ang mga paligid. So dito na lang at ako'y magpapaalam na at maraming salamat. Salamat pala sa mga nag-support sa akin, nagpa-follow sa akin. So kung mayroon akong mga panaginip na di maganda, sabihin ko lang sa inyo. Mag-update naman ako ulit sa inyo. Lagi nyo lang abangan ang aking post, ang aking video. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Patuloy lang tayo gumawa ng tama at manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus. At magbalik loob na tayo sa ating mahal na Panginoon. At huwag na tayo gumawa ng mga di maganda. Dahil ang kalikasan ngayon ay gumagalaw na naman. Kapag wala tahimik ang Pilipinas, walang mga kalabidad. Pero pag may magulo ang Pilipinas, mga kapwa-tao, mga Pilipino, nag-away-away dahil sa mga politiko, dahil sa korupsyon, dahil sa mga pira na mga malita-malita. So, scripted ang mga ginagawa ng mga 18 Marines. So, May 2022 daw, nag-deliver sila sa kay PBBM ng pira. Hindi pa nakaupo si PBM na maging presidente. June 30 pa siya na nalumpa. So, nangyari sa panahon ni Tatay Digong, year 2022, siya ang presidente noon eh. So, pinapahid nila, pilit nilang pinapahid kung anong gagawa-gawa sila ng mga scripted na video para maniwala naman na itong mga tao. Pakalat sila ng mga fake news. So, yung nagbanta sa buhay ni PBM, nasabi niya makras ng aeroplano ang sasakyan ni PBM. Iwan ko sana utak nito. May grabe ang virus ngayon ang kumakalat sa Pilipinas. Virus na may sayad, virus na kung ano-ano na mga virus, may sayad talaga. So, bahala na kayo. Kung hindi kayo magbago, kung hindi kayo magbagong buhay, maglapit na gumawa ng tama at mabuti sa kapwa natin, ay ang kalikasan ay hindi tulog. Sisingilin ang may dapat singilin. Baka kasi ang nangyayari ngayon, ang lindol patuloy. Lahat ng mga tao na hindi pa nagbalik loob sa Diyos, hindi pa na gumagawa ng tama, o linigin, magbabalik sa iyo. So, screening ang tao ngayon. So, matibay ang siyang matitira ay mabubuhay, ang mahina, mamatay talaga. So, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami. Tandaan natin kapag ang lindol ay umakyat ng 8, pakyat, sigurado yan, tsunami yan. Pero ang lindol below 7, may tsunami medyo mababa lang, pero hindi yan ganun kalakas. Pero pag nag-8 ang lindol, akyat 8.8, 8.9, 9, ay yan na. Tsunami talaga yan. Yan ang mga pangandaan natin kasi 2025 marami akong panaginip ng mga tsunami. So, hindi pa nangyari. So, hindi ko lang alam kung year 2026, pero ang 2026 kasi down kagid, down talaga. So, taga-amin, alam nila kung ano ang aming nangyari sa akin noon. December 21, 1996. 1995 bata. December 21, 1995. Nasabugan ako ng 2 kilong pulbura, sumabog sa harap ko. Wasak ang bahay namin, up and down. Walang natira, ubos lahat. So, ito pa mga sunog ko. Yan. Sunog tong mukha ko, 3rd degree burn ako. Nalitson ako. So, ito pa hanggang ngayon, buhay pa. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon Isus at lagi tayong manalangin, mananampalataya. Minuto, segundo bago matulog o magising ng umaga. Huwag lang tayo magtawag sa ating Panginoon kung andyan na yung tridyan, andyan na yung lindol, andyan na yung mga baha, andyan na yung mga bagyo, andyan na yung sunog.
So, lagi magdasal para iwas sa mga trahedya. Dahil screening ngayon, matindi ang screening. So, wala tayong magagawa kung hindi tayo magbalik loob at magtulungan at magmahalan bawat kapwa Pilipino. Tayo lang mga Pilipino na magulo. Although magulo naman sa ibang bansa, nakagira. Pero iba naman yun. Dito sa Pilipinas kasi, bunganga. Meron lang sasabi na sana mamatay na lang lahat. Sana magkalindol para mamatay ang bangag. So, kung tama mga utak ng mga didilis na yan, mga nagrarally dyan, meron pa mga taol. Kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo, ay yan ang inihingi nyo. Buti hindi nangyari dyan sa nagrarally mismo. O nangyari sa nagrarally, pero baka hindi pa panahon. Ay nangyari sa Mindanao, tumama. So, maraming nadamay ng mga inosente dahil sa agawan ng mga tao. Kaya naniningil ang mga kalikasan dahil sa inyo rin. Dahil sa ginagawa ng mga tao. So, maraming salamat at ako'y magpapaalam na. God bless you all at good night sa inyo lahat. At happy birthday pala sa aking mahal. 29 years old. Happy birthday. Pasensya na kasi wala pa ako sa inyo. Sa New Zealand pa ako. Good night. Maraming salamat. God bless. Thank you. Have a nice day.